Alam ko medyo late na tayo sa review para dito pero hindi ko dapat palagpasin ang poging bike na to. Boys and girls, ito ang Honda Winner X. Alam niyo pagdating sa mga pangalan ng motor, uso ngayon yung mga badass names eh. Yamaha Sniper, Suzuki Raider, Honda Airblade o kaya naman yung Honda CBR na sport bike. Pero winner? Bakit hindi? Mukha namang panalo. Tsaka may X naman sa dulo eh, oh. Tunog mabangis pa din. Pero ganun pa man, paborito ng karamihan to. Alamin natin kung bakit. Gumagamit ng 149cc displacement. It's a liquid-cooled 4-stroke, 4-valve, 6-speed manual, single-cylinder, double overhead cam na may lakas na 15.4 horsepower at 9,000 RPM at 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM. Fuel tank capacity is 4.5 liters, wet weight is 122 kilograms at para sa presyo niya, may tatlong variants to. Isang standard na pearl white at infinity red for 123,900 pesos. ABS premium na matte black and matte red for 129,900 pesos. At itong ABS racing for 131,900 pesos. So from standard to ABS racing, may 8,000 difference. Aminin ko, isa to sa may pinakamagandang itsura ng underbone na makikita mo ngayon. Para bang pinaliit mo yung Fireblade. Pumupunit na hulmahan na maraming kanto. Signature red ng Honda na may decal ng white and blue. Malinis na design dito sa bandang gitna at may fake air vent tayo dito sa gilid. At may butas naman tayo dito. Gusto ko yung part na to eh. Oh. Malaki yung butas for that sporty vibe na may matalim na design. May mangilang-ilang butas tayo dito at medyo hinabaan nila yung lower fairing. With Honda sticker dito sa baba na para bang nasa sport bike. Black fairing naman dito sa gitna na may red, white, and blue decals. Red fairing dito sa may bandang likod na may naka-emboss na Winner X logo at may razor sharp na tail section. Dude! Ang ganda! Parang sungay eh oh. Ang talim ng banda dito tapos putol na grab rail. Nice. Para sa upuan natin, meron tayong one-piece seat na medyo manipis. Clean yung bandang pillion seat at magaspang dito sa main seat. Gusto ko yung unahan nito eh. Oh. Para bang Honda Fireblade pero mas lamang ang Honda Click. Meron tayong LED panel dito sa taas. Ayun oh. Tumatagos pa nga eh. At twin beam LED headlight. Kapag mag-high tayo, ilaw yung bandang gitna. Patayin ko muna para magkaintindihan tayo. Medyo marami siyang white dito sa harapan na may Honda logo dito sa taas at Winner X dito sa may bandang kaliwa. May mini winglet tayo sa baba at ito na siguro ang pinaka-cool na signal light na nakita ko sa isang underboot. Hindi nakalawit, hindi rin masyado nakapapasok and pointy yung turning light natin. Nice! This is also LED by the way. At dito sa taas, para ba tayong may ram air intake dito sa gitna pero busina yung nasa loob niya. And for the rear, we have LED taillight as well na malaki-laki, hindi siya yung manipis lang. Medyo may uwang lang eh. Siguro yun talaga yung pagkakahulma sa kanya at rock solid turning light dito sa likod. Ito yung klase ng turning light na hindi basta-basta naalog kapag na-under kayo eh. And also ito yung ginagamit sa mga high displacement ng Honda. Tulad ng CB650R na nandun. Late light na nakalawit. Ang cool nito ah. At reflector dito sa baba. Para sa Honda Winner X, nakakilis ang ignition nito at ito itsura ng key fob niya. Sabihin na nating marami na kayo naka Honda Winner X at naisipan yung pumunta lahat ng SM. Tapos lahat pa kayo naka ABS Racing. Eh hindi nyo alam ngayon kung asan yung motor nyo. Meron tong tinatawag na answer back na kung saan sasagot ang motor kapag pinindot nyo tong bandang taas. Pindutin lang natin siya once.
Natutunog siya ng 2 beses. Meron ding safety feature ang Honda Winner X na katulad ng ibang motor ng Honda na kung tawagin ay anti-theft alarm. I-hold lang natin tong button bandang taas at magbiblink tong part na to. Ibig sabihin niya naka-enable na yung anti-theft alarm niya. Kapag may nakasagi sa motor nyo, nag-a-alarm siya. Kailangan tinatapik eh. Uy! Ayan, okay na. Of course, dahil keyless to, kailangan laging nasa inyo to. For example, aandar na tayo at nakalakang steering. Push lang natin. Ilaw yung bandang to, na color blue. Push lang natin ulit. Mapupunta tayo sa engine off. Konting pihit pa. Mapupunta tayo dito sa switch na to na kung saan pwede nyong pindutin at buksan yung upuan nyo. Pinaka-todo ba? Ito na. Ilaw na yung motor. Pwede na kayo mandar. Also, we have USB charging port dito sa bandang kaliwa dahil commuter bike ang Winner X. So, every time na babiyahe kayo at gusto nyong i-charge yung mga cellphones nyo, pwede dito sa bike na to. For the dash, meron tayong napakagandang LCD display. Halos katulad ng Honda Click. Dito sa taas ang ating tachometer, meron din tayong gear indicator, speedometer, average fuel consumption, clock sa bandang kanan at fuel indicator dito sa baba. Kapag gusto nating makita ang ibang information na banda dito, meron tayong 2 button sa lower left. Kaliwa ay ang pagtagil ng switch at sa kanan naman ang reset button. So every time na pipindutin natin ito, at the moment nasa trip A tayo, ito naman ay ang trip B na fuel consumption, odometer ng bike which is 528 pa lang ang tatakbo, milyahe ng trip A, milyahe ng trip B at current fuel consumption. Every time na gusto natin makita ang reading ng fuel consumption, i-reset lang natin. Yan. Dito naman sa baba, mayroon tayong mga mangilang-ilang icons. Every time na-under tayo, mawawala naman itong mga icon na to. Pero kapag may nagpop-up dyan habang uma-under tayo, tulad na lang ng malfunction indicator at ABS indicator, ibig sabihin may problema ang motor natin. To the right handlebar ay ang ating ignition switch. Grippy throttle na malambot ang pakiramdam at may mga spike tayo for better grip at silver brake lever. To the left handlebar at dito ang high beam and low beam. Also, passing light dito. Pindutin nyo lang. At dahil nasa Honda bike tayo, syempre, as usual, nasa gitna ang busina natin. And turning switch sa pinakababa. Napakasimple lang ng configuration ng bike. At ang ating clutch lever. Decent na laki ng salamin na sakto ang mukha ko, na may onting pakurba na para bang dahon. For the suspension, gumagamit ng conventional telescopic forks at mahaba ang fender ng Winner X. Tignan nyo naman yung itsura nito. Sporty looking red fender at mahaba yung banda dito. Single disc na may single piston Nissin calipers at ang pinaka-importante, meron tayong ABS. Para sa ganitong klaseng bike, importanteng may ABS din ang motor for our extra safety. Para once na nag-emergency brake tayo or nag-hard braking tayo, hindi tayo mag-skid. Sa ilalim ganito itsura niya, maliit na radiator at wala tayong harang banda dito. I think may nabibiling aftermarket, hindi ko lang sure, pero siguro mas maganda kung may cover to. Also, yung radiator natin nasa right side ng bike. Every time na magtatap up tayo, dito yung takip. Para ma-check ang oil level, meron tayong dipstick dito. Tanggalin nyo lang yan. At ang gusto ko dito, ang linis ng pagkakagawa. Tignan nyo yung itsura ng hose, no? Naka-clip. Hindi nakakalat na nasa baba lang. For our foot pegs, meron tayong rubber para kahit paano hindi natin masyadong maramdaman yung vibration ng bike. Siguro mas maganda kung naka-rear set kayo. Pagdating naman sa pillion, metal to. Monoshock suspension sa rear na hindi po adjustable ng preload at naka-side exhaust tayo na bumagay sa itsura ng tail section. For our rear brake, gumagamit ng single disc with single piston Nissin calipers as well na may napakagandang 17 inches cast wheel in gold. Umaga yung red tsaka gold, di ba? At gumagamit ng stock tire na Henshin tire CS Swing 120/70 dito sa likod at 90/80 naman dito sa harap. By the way, harap at likod ay tubeless. Other safety features ng bike, meron tong tinatawag na bank angle sensor na kung saan automatic mamamatay yung motor once na na-reach niya or nag-exceed yung bike sa anggulo na 70 degree. Buti nagawa ng Honda yon kasi may mga time na kapag nag-slide yung mga rider, minsan nag-wild yung motor, minsan hindi nila binibitawan yung bike, napipiga pa rin nila. So dito, automatic siya namamatay. And also meron tong assistant slipper clutch na kung saan malambot yung clutch lever natin para relax ang mga takbuhan natin and also malambot yung mga gearing natin. At hindi siya mag-wild once na nag-downshift tayo in aggressive riding. Para mabuksan yung upuan, usually yung mga motor dito nakalagay yung susian. Pero dahil nakahilis tayo, lagay lang natin itong part na to dito sa may nakasulat na seat, sabay pindot nito. Makiklik na siya at pwede na siyang buksan. Hindi po hydraulic yung upuan niya, pero
intact naman siya, hindi siya malikot. Dito sa ilalim na upuan, wala kayong may lalagay. Dahil nasa underbone tayo, andito yung tangke natin para sa gasolina, airbox, at tignan nyo to, mga ORC car at papers lang yung nakalagay dito. So yes, wala pong compartment ang Winner X. Kahit maliit na compartment sa harapan, wala. So I think that's it for our familiarization. Punta na tayo sa unang upo. First ride sa Honda Winner X. Teka, hindi na pala ito yung una. Pangalawang beses na to. Una pala natin nasakyan to nung launching dun sa may Las Piñas. Anyway, ang ganda niya, no? Mini Fireblade. Ewan ko sa ibang underbone, pero ang beefy ng itsura niya. Daming kanto. Pag Honda talaga, ganito yung pagkapula niya. Hindi ganong dark, hindi ganong light. And also, wala po tayong kickstart. Sa mga nagtatanong, sana nilagyan nila ng kickstart? Well, andito na tayo sa era na kung saan pagdating sa mga modern machines, halos electric na lang mga starter nila. Alright, so mga cutie pies, eto ako na nakaupo sa Honda Winner X. Bumabalik yung unang pakiramdam ko na sinakyan ko tong bike. Seat height is 795mm. Well, actually, itong seat height na to, tama lang para sa mga average Filipino height. Tayo po ay may tangkad na 6 flat, 85 kilo. Nag-check ako kanina, 84 na pala. Nice. At ganito ang itsura natin sa Winner X. Panalo! Winner! Dahil nakakilos ang motor, hindi na natin kailangan salpak to. Kailangan lang natin ibulsa to. Sabay pindot, tutunog siya, at pihit. Mag-on na siya. Ganda ng background na kulay may color blue. Alright, tayo ay walang kahit anong riding mode dahil low displacement to. Side mirror, alisin natin. Gusto ko yung pagkakaipit ng side mirror. Reset lang natin yung trip A para malaman natin yung fuel consumption mamaya. Mali pala, kanan pala, sorry. Okay na, tara na. Honda Winner X. Ngayon na lang ulit ako nakasakay sa underbone. Alright, so air go of the bike. We are in a upright riding position. Di tayo nakayuko. Medyo relax lang din ang mga paa natin at relax lang din ang mga kamay natin. Nasa relax bike tayo pero hindi kasing relax sa mga scooter. Oh, alam niyo yung ipuan natin, manipis siya pero komportable pa rin tayo Hindi rin siya ganun kalambot. So mag long ride, so magbaler. Pwede to. Diretso ba ako? Go daw, go. For the Winner X, meron tayong assistance clipper clutch. Nakakatulong yon para mapalambot ang pigaan natin sa clutch lever. Pero itong clutch lever natin, di ko masabing ganun siya kalambot Kasi may mga ibang motor na mas malambot pa kaysa dito Pero ganun pa man, gearing natin, dude, battery smooth. Ito yung klaseng ng gearing na napakadali mag clutchless shifting. Third gear, fourth gear, fifth gear. Nasa corner pa lang pero nagpapalit tayong gear. Downshift. Pero siguro mas maganda kung naka-rear set tayo, especially kung papasok kayo sa mga corners. Pero pantay yung legs natin, straight yung kamay ko at upright yung likod natin. Okay to kung gagamitin nyo ang Winner X as commuter bike. Hindi siya nakakapagod. And yung vibration niya, actually high RPM pero smooth pa rin yung bike I mean, may onting pakiramdam ng vibration pero hindi ganun ka-OA. To think na single cylinder to. Foot pegs and handlebar, wala masyadong inig scrape yung foot peg natin Okay, saan ba tayo pupunta? Pag kumanan tayo dito, hindi ko alam. Dito na tayo sa alam ko. Testing tayo ng power. Oh yeah! Dahil sa gaan ng kaha ng bike, may tali pala to. Dahil sa gaan ng kaha ng bike at sa 15 horsepower na meron ang Winner X, matutuwa ka sa power to weight ratio. Well, actually, compared to the Yamaha Sniper na may 17 horsepower, 2 horsepower hindi mo naman mararamdaman masyado, lalo na kung pang street riding ka lang. 5 horsepower nga hindi mo ramdam sa mga ganitong daan Depende na lang kung mag-register kayo. Pero para sa akin, okay na yung ganitong klaseng power. Fourth gear na ako pero wala pa rin masyadong inig. Nice. Dahil sa power na binibigay ng bike, easy 100 sa motor na to. Ito, Yamaha Sniper.
Habang traffic, titigan natin yung motor. Parang mas bahagi itong Winner X eh. Parang masyadong manipis yung Yamaha Sniper. For the dash, kitang-kita naman natin lahat ng icon. Slick lang yung dash natin eh. Hindi yung mga malalaking dash na ayun na po. Suzuki Raider, nakuuna na naman. Alam niyo, dahil walang nangyayari dito sa part na to, para bang ang haba tignan nung cockpit natin. And to think nasa underboat na ayo sa height ko, pakiramdam ko sakto lang sa akin yung motor eh. Yung feeling ko ewan ko lang sa nakakita sa akin. Gaan ng motor, grabe. Tsaka BP yung throttle response natin malaman, hindi ampaw yung pakiramdam. Personally, kung tatanungin nyo ako as a commuter bike, gusto ko yung motor na may mga ilalagay ako. Gusto ko yung may compartment, gusto ko yung may mga bulsa. Kasi kapag umaalis ako, lagi ako may mga bitbit eh. At dito sa motor na to, hindi mo pwedeng gawin yon kasi wala tayong compartment sa ilalim ng upuan at wala tayong mga bulsa. I think majority ng mga kukuha ng Winner X ay hindi after sa convenient. Well, sabihin na natin convenient kasi low CC, less gas consumption. Para sa akin, kukunin mo ang Winner X kasi unang-una, gusto mo yung itsura niya na slick ang pagkakaulma, sporty design. Hindi mo after ang conveniency na maglalagay ka ng mga gamit. Mostly sa kanila, ang gusto, power and looks. Yun lang yun. Pogi at malakas na motor. Ikot na tayo dito. Yeah. Gear 100. Solid tong bike na to Enjoy Kaya kung pupasok kayo sa trabaho at gusto nyo gamitin ang bike na to, kadalasan sa kanila binibitbit na lang yung mga gamit. Or pwede naman kayo mag-install ng top box, which is para sa akin, parang sisirain nyo yung style ng bike. Kanya-kanya namang reference. Pagdating sa pag-filter sa mga traffic, maning-mani sa motor na to kasi unang-una hindi naman siya ganun ka-bulky. Bulky siya, oo, pero hindi katulad ng mga high displacement. Pangalawa, magaan yung bike at malawak yung turning radius niya dahil naka-underbone tayo. Speaking of turning radius, itong steering natin hindi ganun kalambot katulad na meron ang Honda PCX ko. Ito kahit pa paano medyo planted pa siya harapan natin medyo matagtag lang. Stiff yung suspension natin sa likod. Para naman sa presyo 131,900 pesos. Para sa may offer ng bike and sa ibang competitor niya, sabihin na natin andyan na yung Yamaha Sniper, direct competitor ng Winner X. Teka, isang corner muna ako dito. Alalay lang tayo kasi baka sumayad yung foot pegs. Para sa akin, sulit na yung presyo niya Halos parehas lang sila ng may offer and then at the same time, mas mababa ang presyo nito. Or kung gusto nyo namang medyo makatipid-tipid at hindi kayo fanatic ng pula, may standard version naman niya na offer 123,000. Mas mapamura pa kayo. Or yung nasa gitna na ABS Premium, at least may extra safety kayo. By the way, single channel lang ang ABS nito, nasa harapan lang. Dito sa Winner X kumpara sa Yamaha Sniper, mas maliit ang tangka nito ng bahagya, 4.5 liters fuel tank capacity, pero mas matipid naman to, which is ang fuel consumption natin. Mixed riding style, kung masumupo tayo ng 45 km per liter. Matipid yung bike para sa ganitong klaseng power. Ang cool, no? Panalo talaga, Winner! The only downside for me, nung una wala po tayong hazard switch. Though pwede naman kayo magpa-install, pero by default, para katulad kung maarte sa mga wirings at ayaw masyadong magkalikot, wala po tayo nun. So kung sakaling may hazard sa daan o nasiraan kayo or naghihintay kayo somewhere, gusto nyo mag-hazard, wala po tayo nun. Also, wala po tayong side stand kill switch na isa sa mga hinahanap ko pagdating sa motor. And also, siguro, ito hindi pang kalahatan to. Kung gagamitin yung commuter bike ang Winner X, wala po tayong mga compartments. So, medyo hassle lang kasi may tayo may dala na bag, naka belt bag, which para sa akin okay lang. Kasi majority ng mga motor ko, wala rin namang compartment lalo na high displacement. So, nasanay na ako doon. Pero kung ito lang motor mo at pang daily mo yung motor, siguro mas prefer ko pa rin yung may compartment. Pero tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, ang mga gusto lang kumuha nito after lang nila looks and power. That's it for our ride. Punta na tayo sa garahe. Mga cutie pies, I want you all to meet CJ. Siyang may-ari ng napakagandang Winner X na to. All stock pa.
Bakit ito ang kinuha mo sa dami ng pagpipilian mo ngayon sa market? Nagustuhan ko siya kasi syempre ABS na hindi ganun kadami yung choices din sa market ng ABS na underbone. Sobrang bang for the buck din dahil yun nga, okay yung safety features nga at this price point. So goods na goods siya para sa akin. Para sa iba yung presyo niya, okay lang. Para sa may offer ng bike. Okay lang din considering ngayon may ABS siya and other features like yung back angle sensor, assistant slipper clutch. For me, okay lang din. Okay yung presyo niya para sa akin. Pinang-araw-araw mo ba to? O pamasok sa trabaho, panggala? Ano bang purpose mo ba't kumuha ng Winner X? Kinuha ko siya talaga. Pang service ko, papasok, tsaka pa uwi. Commuter bike. Yeah, pang commuter. Bakit hindi mo kinonsider yung mga scooter? Total, gusto mo ng commuter bike. Actually, before ito, naka-scooter talaga ako. Before kasi ako mag-scooter, puro manual yung motor ko. And na-miss ko siya kasi sabi ko parang iba yung sensation kapag manual yung gamit mo. And syempre, kahit commuter lang siya, syempre gusto mo rin naman yung ma-enjoy mo yung ride mo, ganyan. Yung mga rides mo siya every weekend. Meron ka bang nakikitang flaws niya o dapat may improve? Para sa akin, yung ilaw niya hindi ganun kalakas. Ito kasi walang hazard, so nagdagdag ako. Doon sa previous na motor ko, nagdagdag ako ng ganun. Naglagay ako ng quick throttle and all that. I would have wished na yung parang sa sniper na nasa labas yung switch niya. But maybe it's just me nitpicking. Hindi rin naman ganun kadami yung cons na nakikita ko dito. Pag tinitignan ko siya, parang sabi ko, ano ba yung una kong dapat baguhin? Wala akong masyado maisip na pwede kong palitan. Kasi talaga, okay na okay din talaga siya para sa akin. Brother CJ, maraming salamat sa pagpapa-experience dito sa Winner X. May gusto kong batiyan. Mga kaibigan ko sa Merry Chris, mga katrabaho ko, yung girlfriend ko, si John, pamilya ko. Kumusta kayo dyan? Mga Kiripies, ito ang review natin para dito sa Honda Winner X. Let me know your thoughts sa comment section sa baba. Kaya mga Kiripies, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Kiripies, see you sa next content.